Mainit ang hapon at kumukupas na ang kulay ng langit sa dapitapon habang pauwi si Junjun mula sa paaralan. Bitbit niya ang kanyang lumang bag na may bahagyang tumit sa dilid. At sa bawat hakbang ay maririnig ang mahina ngunit malinaw na tunog ng goma na sumasayad sa alikabok ng kalsada. Halos nasa kalagitnaan na siya ng makipot na eskinita nang biglang simulpot mula sa gilid ang tatlong kalaro niyang sina Otep, Alan at Dindo. Aba, si Junjun! Sigaw ni Otep na parang nakakita ng eksenang matagal na niyang hinihintay. Tingnan niyo, parang bibigay na ang tsinelas. Napatingin si Junjun sa kanyang paa. Ang swelas ng kanyang tsinelas ay halos kapantay na ng manipis na papel sa kapupudpud. At ang strap ay may alambre na naapulupot sa butas na pigtas. Pilit niyang itinago sa pamamagitan ng paghakbang ng mabilis, pero lalo lang itong napansin ng dalawa pa. Tingnan mo, parang gawa sa lata. Sabat ni Alan habang nagtatawa. Oo nga, kapag umulan, baka kalawangin. Dagdag ni Dindo, sabay turo sa kanyang paa. Pakiramdam ni Junjun ay parang unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makasagot. Hindi dahil wala siyang nais sabihin, kundi dahil alam niyang anumang paliwanag ay pagtatawanan lang nila. Ramdam niya ang init na sumisingaw sa kanyang piske. Hindi galing sa araw, kundi sa hiya. Pinilit niyang magpatuloy sa paglalakad, nakayuko, habang ang tawanan sa likod niya ay parang kumakalabog sa kanyang ulo. Pagdating niya sa maliit nilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ibinagsak ni Junjun ang kanyang tsinelas sa gilid ng panid. Umupo siya sa sulok, nakayakap sa tuhod, na para bang nais niyang maglaho na lang sa loob ng dingding. Mukhang maaga kang umuwi ngayon, Junjun. Bati ni Mang Ramon habang inayos ang mga bakal na kinakalakal niyang isang lumang kahon. Agad niyang napansin ang pamumula ng mata ng anak at ang pilit na pagngiti nito. Ayos lang po ako, Tay. Mahina at pabulong na sagot ni Junjun, halos hindi tumitingin sa ama. Lumapit si Mang Ramon at naupo sa tabi ng anak. Junjun, hindi ka marunong magsinungaling sa akin. Anong nangyari? Malumanay ngunit mariin ang kanyang boses. Parang gusto niyang sabay na lambingin at piliin ang anak na magsalita. Umiling lang si Junjun, pero nang makita niyang mataman siyang tinitingnan ng ama, napasinghap siya at nagsimulang magsalita. Tay, tinukso po nila ako dahil sa tsinelas ko. Sabi nila pangbakal daw, pangkalawang. Natahimik si Mang Ramon at sa katahimikang iyon, ramdam ni Junjun ang bigat ng bawat segundo. Para bang ayaw niyang masisi ang ama sa hindi pagbili ng bago, pero sa kabila nito, hindi niya mapigilang ilabas ang hinanakit. Tay, tayos lang naman kung luma, pero sana po. Hindi naman ganito kapudpud. Nahihiya na po ako minsan sa paaralan. Humugot ng malalim na buntong hininga si Mang Ramon, saka tumingin sa lumang alkansya na nakapatong sa aparador. Mula sa kinauupuan, inabot niya ito at marahang inalog. Wala ni isang barya ang lumaglag mula sa loob at sa tunog pa lang ay malinaw na malinaw ang sagot. Wala talaga. Anak, pasensya ka na. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang boses para hindi maramdaman ni Junjun ang bigat sa kanyang damdamin. Wala pa tayong pambili ngayon, pero gagawa tayo ng paraan. Hindi naman po ako galit, sagot ni Junjun habang pinupunasan ang kanyang mata. Ayoko lang po sanang pagtawanan ulit. Tumingin si Mang Ramon sa anak at napansin ang bakas ng hiya at lungkot sa anyang mukha. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang mga alaala kung paano siya lumaki, nakayapak at madalas tinutukso rin. Hindi na dapat maranasan ng anak ko ang naranasan ko noon. Wika niya sa sarili. Junjun, makinig ka sa akin, seryosong sabi ni Mang Ramon. Bukas, sisimulan ko ng gumawa ng bago para sa'yo. Hindi man ito mabibili sa tindahan, sisiguraduhin kong mas matibay at mas maganda pa. Nag-angat ng pingin si Junjun at bahagyang gumiti kahit may natitira pang luha sa kanyang mata. Talaga po, Tay? Ngumiti ring si Mang Ramon, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay nakatago ang determinasyon at takot na baka hindi niya agad magawa. Oo anak, kahit ano pa ang mangyari,
Hindi kita hahayaang muling pagtawanan. Sa gabing iyon, habang si Junjun ay mahimbing nang natutulog sa banig, si Mang Ramon ay nakaupo pa rin sa gilid ng kanilang maliit na mesa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang lumang tsinelas na may alambre. Basag na ang swelas, magaspang ang gilid, at ang strap ay halos lumuwag na sa kapupulupot ng kawad. Tinitigan niya ito ng matagal, parang binabasa ang lahat ng alaala at kahihiyan na dala nito. Para sa iba, isa lang itong sirang tsinelas, pero para sa kanya, ito ay paalala ng lahat ng kahirapan. Paalala ng mga panahong wala silang pambili, ng mga gabing nagugutom sila, at ng mga umagang iniwasan niyang tingnan sa mata ang kanyang anak dahil wala siyang maibigay. Tumayo si Mang Ramon mula sa upuan at dahan-dahang lumabas ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap. Sa gilid ng kanilang bakuran, naroon ang tambak ng lumang gulong na nakolekta niya mula sa kanyang panangalakal. Kinaplos niya ang isa sa mga ito. Dama ang despang ng koma na may halo alikabok at bahagyang kalawang mula sa bakal na nasa loob. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng kanyang kabataan sa probinsya, kung saan ang mga matatanda ay kumagawa ng sandalyas mula sa gulong ng truck. Matibay, mabigat pero tumatagal ng maraming taon. Kung nagawa nila noon, bakit hindi ko susubukan ngayon? Bulong niya sa sarili. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito madaling gawin. Kakailanganin niya ng oras, tiyaga at tiyempong mag-isa siya para magtrabaho. Ngunit mas nanaising niyang paghirapan ito kaysa hayaan si Junjun na muling mapahiya sa harap ng mga kaklase. Bumalik siya sa loob, sinilip ang natutulog na anak at muling bumalik sa tambak ng wulong. Isa-isa niyang pinili ang pinakamagaan at may pinakakumpletong porma. Nang makabalit sa loob, inilatag ni Mang Ramon ang gulong sa gitna ng sahig na kawayan. Umupo siya sa mababang bangko at binuksan ang ilaw mula sa kanilang lumang bumbilya na nakasabit sa kisame. Bahagyang nanginginig ang liwanag tuwing humahampas ang malamig na hangin mula sa bintana. Kahit hindi maliwanag tulad ng sa mayayamang bahay, sapat na ito para makita niya ang bawat guhit at hiwa na gagawin. Kinuha niya ang lumang cutter at isang kalawangin na pako, handang simulan ang trabaho. Hindi man ito bago, pero gagawin kong mas matibay pa sa kahit anong mabibili sa pindahan. Bulong niya, para bang kausap ang sarili. Una, gamit ang pako, tinandaan niya ang hugis ng talampakan ayon sa sukat ni Junjun na matagal na niyang kabisado. Habang ginuguhitan niya ito, naaalala niya ang maliit na paa ng anak noong sanggol pa ito, palaging nakalabas sa banig tuwing madaling araw, kaya palaging malamig. Ngayon, mas malaki na, mas mabilis maglakad, pero parang gusto pa rin niyang protektahan sa lahat ng paraan. Anak, bukas iba na ang tsinelas mo. Mahina niyang sambit kahit alam niyang hindi siya maririnig. Nang matapos ang pagguhit, sinimulan niyang putulin ang makapal na goma. Mahirap, at bawat hiwa ay may kasamang tunog ng cutter na tila humihiwa rin sa kanyang pagod. Minsan ay halos madulas ang kamay niya, ngunit pinipigilan niya ang sarili na mainis. Ang bawat pagkakamali ay magdudulot ng oras na wala siyang sobra. Sa kalagitnaan ng paggawa, biglang sumilip si Junjun mula sa pintuan ng kanilang maliit na silid, mukhang bagong gising. Tay, anong ginagawa niyo? Antok na tanong nito. Nagulat si Mang Ramon, ngunit ngumiti siya. Wala anak, bumalik ka na sa banig. Bukas na lang. Para saan po yan? Patuloy na tanong ni Junjun, nakatingin sa gulong. Sikreto, sagot ni Mang Ramon. Sabay kindat. Basta bukas, may sorpresa ako sa'yo. Ngumiti si Junjun at muling bumalik sa banig. Nang makabalik siya sa paggawa, hinugis niya ang strap mula sa isang sirang bayong na may makapal na hibla. Tinahi niya ito gamit ang matibay na sinulid at tinuhog sa butas na ginawa sa goma. Awis na ang noo niya at sumasakit na ang likod, pero tuwing naiisip niya ang magiging ngiti ng anak kinabukasan, parang nagiging magaan ang lahat.
Bago mag-umaga, natapos na rin sa wakas ang pares ng tsinelas. Itinabi niya ito sa isang sulok. Nilinis ang mga kalat at saka naupo sandali para huminga. Ramdam niya ang hapdi sa kamay. May maliit na hiwa pa sa daliri mula sa cutter, pero may ngiti sa kanyang labi. Pagsapit ng umaga, nagising si Junjun sa amoy ng mainit na kape at pandesal na niluto ng kanyang ama. Sa tabi ng banig, may nakapatong na bagong pares ng tsinelas. Itim, makintab pa sa ilang parte ng goma at may strap na gawa sa matibay na hibla ng bayong. "Tay, para sa akin po ba to?" tanong ni Junjun, halos hindi makapaniwala. "Oo anak," sagot ni Mang Ramon. Bahagyang nangingiti habang pinagmamasdan ang reaksyon ng anak. "Hindi ito galing sa tindahan. Pero ginawa ko to para sa'yo. Subukan mo." Isinuot ni Junjun ang tsinelas. Medyo mabigat sa una, pero ramdam niya ang tibay at komportableng hawak ng strap sa kanyang paa. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng bahay. "Tay, ang ganda po at parang hindi agad masisira." Lumapit siya sa ama at biglang niyakap ito ng mahigpit. "Salamat po tay, sobra po." Napayakap din si Mang Ramon at sa sandaling iyon, lahat ng pagod, sakit ng katawan at puyat ay nawala. Ang tanging natira ay ang mainit na pakiramdam na nagawa niyang protektahan at pasayahin ang kanyang anak, kahit sa simpleng paraan. Sa isip ni Mang Ramon, alam niyang ito'y simula lang. Hindi lang siya gumawa ng tsinelas, gumawa siya ng simbolo ng pag-asa para sa kanilang mag-ama. Maagang pumasok si Junjun sa paaralan. Suot ang bagong tsinelas na gawa ng ama, parang may kakaibang kumpiyansa sa bawat hakbang niya. Hindi na siya katulad kahapon na nakayuko at pilit iniiwasan ang mga mata ng kalaro. Ngayon taas noo siyang naglalakad, nararamdaman ang tibay sa bawat yapak. Pagdating sa eskwela, agad itong napansin ng kanyang guro na si Ma'am Linda. "Uy Junjun, ang ganda ng tsinelas mo ah, saan mo nabili?" tanong nito habang pinagmamasdan ang maitim na goma at makapal na strap. Hindi maitago ni Junjun ang ngipi. "Ginawa po ni tatay, ma'am." "Talaga? Aba, parang mas matibay pa to sa mga nabibili sa palengke." Sagot ng guro, baka sa tono ang paghanga. Lumapit ang dalawang kaklase niyang si Alan at si Otep, mga batang nang aasar sa kanya noong nakaraang araw. "Junjun, akin na lang yan," biro ni Alan. "Hindi pwede," sagot ni Junjun na may halong tawa. "Baka sakaling gawin din kayo ni tatay." Natawa ang guro sa biruan nila, pero sa loob-loob ni Junjun, ramdam niya ang kakaibang saya. Hindi na siya tinutukso ngayon, kundi hinahangaan. Pag-uwi niya sa hapon, masigla niyang ikinuwento ang mga nangyari sa kanyang ama. "Tay, sabi po ni Ma'am Linda, maganda raw yung gawa ninyo. May mga kaklase po ako na gustong magpagawa rin." Napahinto si Mang Ramon sa paglilinis ng mga gamit at tumingin sa anak. "Talaga? Gusto nila?" "Opo, sabi po nila hindi daw basta masisira. Tapos pati yung nanay ni Alan gusto ring magpagawa para sa kapatid niya." Sa loob ni Mang Ramon, may umusbong nakakaibang sigla. "Baka nga pwede itong maging paraan para kumita kami," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, sinimulan niyang maghanap ng mga lumang gulong. Una, pumunta siya sa junk shop ni Mang Berto. "Ramon, anong sadya mo?" tanong ni Mang Berto habang inaayos ang mga bakal. "May mga lumang gulong ka ba dyan na pwedeng kong mabili?" "Aba meron, pero karamihan sira na. Para saan ba?" "Gagawin kong tsinelas," sagot ni Mang Ramon na may bahagyang ngiti. Napatawa si Mang Berto. "Tsinelas? Galing sa gulong? Baka mabigat yan sa paa." "Subukan ko lang, matibay kasi ang goma." "At hindi agad nauupod." "O sige, ipiliin mo yung maayos pa. Libre na yung isa para sa proyekto mo," sagot ni Mang Berto habang ibinababa ang mga gulong mula sa tumpok. Araw-araw umuuwi si Mang Ramon na may pasan-pasan o bitbit na mga gulong. Sa bawat piraso, sinisiguro niyang walang sobrang bitak o bulok ang goma. Pagdating sa bahay, nililinis muna niya ang mga ito gamit ang lumang basahan, tinatanggal ang putik at grasa habang nagtatrabaho. Madalas siyang kausapin ni Junjun. "Tay, hindi po ba kayo napapagod kakagawa ng tsinelas?"
Napapagod din anak, sagot ni Mang Ramon. Pero kapag iniisip kong kahit papaano kikita tayo rito at may maipapakain ako sa'yo, parang gumagaan ang lahat ng pagod ko. May mga araw na halos walang pahinga si Mang Ramon. Maghapon siyang nag-iipon ng materyales at magdamag naman sa paggawa ng tsinelas. Hindi madali, matigas ang goma, kumakapit sa balat ang alikabok. At sumasakit ang kamay sa pagtatahi ng strap. Pero sa bawat pares na matapos niya, naaalala niya ang ngiti ng kanyang anak at ang posibilidad na ito na ang maging simula ng pagbabago. Sa una, mabagal ang benta. 7 pares lang ang naibenta niya sa unang linggo. May mga taong nagdududa kung tatagal ba ang tsinelas o baka masyado itong mabigat. Pero may ilan ding nagustuhan agad ang gawa niya, lalo na ang mga magsasaka at tricycle driver na kailangan ng matibay na sapin sa paa. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Ramon sa labas ng bahay at kumakain ng nilagang saging, lumapit si Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan sa kanto. "Ramon, may natira ka bang tsinelas dyan na size 7? Para sa pamangkin ko sa kabilang baryo." "Meron po, Aling Rosa. Kaso kulay itim lang, walang disenyo." "Aba, mas maganda nga yun. Hindi halata ang dumi." "Magkano?" Hindi pa sanay si Mang Ramon sa pagbebenta, kaya't halos mahiyang sabihin ang presyo. 100 po. "Mura na yan. Sige, bibili ako. Pag nagustuhan, babalik pa ako." Nang makaalis si Aling Rosa, ngumiti si Mang Ramon. Unti-unti na, sabi niya sa sarili. Makalipas ang ilang linggo, dumami ang bumibili. May mga dumadayo pa mula sa kalapit baryo para magpagawa ng custom size. Ang mga magsasaka ay humihiling ng mas makapal na swelas para sa putikan. At ang mga bata naman ay humihiling ng may kulay na strap. "Ramon, ang tibay nito ah! Kahit sa palayan, hindi nauupos ang talampakan," sabi ni Mang Tardo. Isang magsasakang bumili ngayon, hindi lang para sa sarili, kundi pati na rin para sa kanyang asawa at mga anak. "Tito Ramon, may pula ba ngayo? Para mas kita ng mga kaklasiko?" Sigaw ng batang si Lando na halos tumatalon sa tuwa habang sinusubukan ang bagong tsinelas. "Gawa mo pala to? Aba, parang imported?" Biro ni Mang Berto habang pinipisil ang strap. "Pero mas gusto ko to kasi gawa ng kababaryo ko." May isa pang ale, si Aling Feli na dumayo mula sa kabilang bayan. "Narinig ko sa kapatid ko, tatagal daw to ng taon. Sige nga, subukan natin. Kung magtagal, bibili pa ako para sa mga apo ko." May ang babae rin na hindi maitago ang tuwa. "Tatay, tingnan mo, parehas na kami ni Junjun ng tsinelas," sabay turo sa panya habang ngumiti kay Mang Ramon. Sa bawat papuri, lalo pang tumitibay ang loob ni Mang Ramon na ituloy ang ginagawa. At sa tuwing naririnig niya ang tawanan ng mga batang suot ang gawa niyang tsinelas, parang may mainit na apoy na patuloy na nagbibigay lakas sa kanya para magtrabaho pa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Junjun ang bigat at tapang ng kanyang ama. Hindi lang pala ito tungkol sa tsinelas. Ito ay laban para sa mas maayos na buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging maayos ang proseso ni Mang Ramon. Natuto siyang maghiwa ng goma ng mas mabilis, magtahi ng strap ng pantay, at maglagay ng simpleng disenyo para mas maganda ang tsinelas. Unti-unti ring nadagdagan ang kanilang ipon. Hindi pa malaki, pero sapat para mabili ang ilang gamit sa bahay at masustentuhan ang pang-araw-araw na pagkain. At tuwing gabi, bago matulog, lagi niyang iniisip, kung ganito ang simula, baka may mas malaki pa itong patutunguhan. Gabi na at tahimik ang buong baryo. Ang tanging maririnig sa maliit na bahay ni Mang Ramon ay ang tunog ng cutter na humihiwa sa makapal na goma at ang mahinang ugong ng kuliglig sa labas. Nakayuko siya sa mesa, tutok na tutok sa paggawa ng tsinelas na kailangan niyang tapusin para maibenta kinaumagahan. Biglang tok, tok, tok. Napahinto si Mang Ramon, napakunot ang noo. Hindi iyon tunog ng kapitbahay na sanay na siyang marinig. Mahina, tila nag-aalangan. Pero may kakaibang ritmo na para bang may gustong humingi ng pulong. Kasunod nito ay sumabay ang marurupok na yabag sa labas. Mabilis pero magagaan, na para bang may mga munting paa na sabay-sabay gumagalaw sa malamig na lupa. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan. Ramdam ang kakaibang kilabot at kuryosidad na gumagapang sa kanyang likod.
Maingat niyang binuksan ang pinto at sa sandaling bumungad ang liwanag mula sa loob. Napasinghap siya. Nakatayo sa kanyang harapan ang 10 maliliit na nilalang, mga duwende. Ang ilan ay payat na parang ilang araw nang walang kain, kupas at may butas ang mga damit at may mga balbas na tila matagal nang hindi natabas. Lahat sila'y nanginginig sa lamig at gutom. Ngunit higit sa lahat, tumama agad sa kanyang paningin ang kanilang mga mata. Maliit ngunit kumikislap, tila may dalang parehong sikreto at pag-asa. "Magandang gabi po, Mang Ramon," bati ng isa. Ang pinakamatanda sa kanila, bahagyang yumuko bilang paggalang. Maliwanag at mahinahon ang tinig nito, ngunit may halong matinding pagod at pangungulila. "Pasensya na po kung istorbo kami sa ganitong oras." Sa unay nanigas si Mang Ramon, hindi makapagsalita. Ngunit mabilis na nanaig ang awa sa kanyang puso. "Pasok kayo," wika niya sa malumanay na tinig, sabay pagbukas ng pinto ng mas maluwang. "Pasensya na kayo sa bahay ko, pero makakasilong kayo dito." Isa-isang pumasok ang mga duwende, maingat na umupo sa gilid ng mesa kung saan nakakalat pa ang mga strap, pako at goma. Medyo naiilang sila, ngunit halata ang labis na pagod sa kanilang mga mukha. "Galing pa po kami sa malayo," paliwanag ng pinunong duwende. "Mula pa kami sa ilalim ng burol at mahaba ang nilakad namin. Matagal na rin kaming walang makain." Agad na pumunta si Mang Ramon sa kusina. Binuksan niya ang supot at kinuha ang natitirang pandesal mula kaninang umaga. Pati ang kalahating termos ng kape. Pagbalik niya sa mesa, inilapag niya ang tinapay at nagsalin ng kape sa maliliit na baso. "Pasensya na, eto lang ang meron kami," sabi niya. "Pero mainit yan, makakabawas sa ginaw." Tahimik na kumain ang mga duwende, bakas ang labis na gutom. Ang ilan ay sinasawsaw ang tinapay sa kape, ang iba na may pinipiraso ng maluit para mas tumagal. "Salamat po, Mang Ramon," wika ng batang duwende na nakasuot lang pulang sombrero. "Matagal na po kaming hindi nakakain ng mainit." Napangiti si Mang Ramon at umiling. "Walang anuman, kahit kakaunti lang ang meron, basta may maibibigay, ibinibigay ko. Mas mabuti nang may laman ang tayan kaysa matulog na gutom." Habang pinagmamasdan niya ang mga munting nilalang, naalala niya ang ilang gabi noong bata pa siya, kung paano siya minsang kumatok sa bahay ng kapitbahay para manghingi ng tinapay. Siguro ganito rin ang pakiramdam nila, isip niya. Matapos nilang kumain, isa-isa silang nagpasalamat. Tumayo ang pinuno at lumapit sa kanya. "Mang Ramon," panimula nito, "alam namin na hindi ka sagana sa buhay. Nakita namin kung paano ka nagsusumikap at kung paano ka bukas palad kahit kakaunti lang ang meron ka." Napakamot si Mang Ramon, bahagyang nahihiya. "Wala yon. Kung may nagugutom at kaya kong tulungan, tutulungan ko. Kahit tao o duwende pa." Ngumiti ang pinuno. "Hindi lahat ay kayang magsabi niyan at gawin, kaya bilang ganti, babalik kami. At sa pagbabalik namin, hindi ka na mag-iisa sa paggawa ng tsinelas." Napataas ang kilay ni Mang Ramon. "Paano yon?" "May kakayahan kami na hindi abot ng tao," sagot ng pinuno. "Kayang-kaya naming gumawa ng maraming pares sa loob ng magdamag. Ngunit may isang kondisyon." "Ano yon?" tanong ni Mang Ramon. Seryoso ang tono. "Hindi ka magbebenta ng sobrang mahal," paliwanag ng pinuno. "Ang layunin ng biyayang ito ay makatulong, hindi upang samantalahin ang kapwa. Kapag sinuway mo, mawawala ang among tulong." Tahimik na nag-isip si Mang Ramon. Alam niyang kung totoo ang sinasabi nila, maaaring magbago ang buhay nila. Pero alam din niyang kailangang manatiling tapat. "Pangako," pasagot niya sa wakas, "susundin ko yan. Mas mahalaga sa akin na makapagbigay ng tsinelas sa mga batang nangangailangan kaysa yumaman ng sobra." Nagkatinginan ang 10 duwende at sabay-sabay nang umiti. May kakaibang liwanag na sumiklab sa kanilang mga mata, na para bang tanda ng kanilang kasunduan. Bago sila tuluyang lumabas, muling lumingon ang pinuno. "Maghanda ka, Mang Ramon. Magsisimula na ang pagbabago sa iyong buhay." At sa isang iglap,
tila tinangay sila ng hangin at naglaho sa dilim. Naiwan si Mang Ramon sa may pinto. Hawak pa rin ang tasa ng kape na hindi niya nainom. Sa dibdib niya, may halong tuwa, pagkamangha at kaba. Totoo kaya ang lahat ng iyon? Tanong niya sa sarili. Ngunit habang nakatitig sa mesa, kung saan kanina lang nakaupo ang mga munting nilalang, ramdam niya, simula ngayong gabi, may malaking magbabago sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang dumalaw sa kanya ang mga munting nilalang, nanatili sa isip ni Mang Ramon ang pangakong binitawan ng kanilang pinuno. Sa bawat gabi, bago siya matulog, lihim siyang umaasang muling magpapakita ang mga ito. Ngunit wala. Tahimik ang gabi. Tanging tunog lang ng hampas ng hangin sa bubong ang kasama niya sa paggawa ng tsinelas. Isang umaga, paggising niya, may kakaiba siyang narinig, banayad na kaluskos mula sa direksyon ng kanyang mesa. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit, at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakasalansan doon ang halos 2 dosenang pares ng tsinelas, iba't ibang laki at kulay. Lahat ay makinis ang tahi, pantay ang tabas, at walang bahid ng kapintasan. Hinawakan niya ang isa at napansin na magaan ngunit matibay, at ang talampakan ay parang kayang tumagal sa anumang daan. Hindi ito gawa ng kamay ko. Mahina niyang bulong. Inamoy pa niya ang strap. May halimuyak na hindi niya maipaliwanag. Parang pinaghalo ang amoy ng bagong hinabing tela at simoy ng malamig na hangin mula sa kabundukan. Pumasok mula sa kwarto si Junjun, naguunat at hawak pa ang isang unan. Ay, grabe ang dami niyan. Ginawa niyo lahat yan kagabi? Umiling si Mang Ramon, hindi matanggal ang ngiti sa labi. Hindi anak, may tumulong sa atin. Napakunot noo si Junjun. Si nanay ba sa langit? Biro nito, pero halata sa boses ang pagtataka. Tinapik siya ni Mang Ramon sa balikat. Basta, may mga kaibigan tayo na hindi mo pakilala. Habang masusing tinitingnan ni Mang Ramon ang bawat pares, napansin niya ang kakaibang marka sa gilid. Maliit na ukit ng dahon o bituin. Magkakaiba ang disenyo sa bawat pares. Ngunit lahat ay pinong inukit at puno ng detalyeng tila gawa ng isang bihasa at maingat na kamay. Anak, tingnan mo to, sabi ni Mang Ramon, itinuro ang marka. Lumapit si Junjun at tinitigan iyon. Wow, parang galing sa kwento ni Lola. Yung kapag gawa ng duwende, may tanda para hindi mapeke. Napangiti si Mang Ramon. Eksakto, hindi gawa ng tao to, anak. Parang sinulid ng buwan ang ginamit nila. Sinulid ng buwan? Tumawa si Junjun. Tay, parang nasa kwento rin tayo ngayon. Pero sa loob-loob ni Mang Ramon, ramdam niya ang lalim ng pangako ng mga duwende kagabi. Naalala niya ang malamlam, ngunit matatag na tinig ng kanilang pinuno. Nababalik sila upang tumulong. At ngayon, narito ang patunay. Habang pinagmamasdan ang mga tsinelas, may kakaibang init sa puso niya. Hindi lamang ito dahil may mago siyang produkto, kundi dahil ramdam niya ang malasakit ng mga munting kaibigan. Kinabukasan, dinala ni Mang Ramon ang ilang pares sa palengke. Inilatag niya ang mga ito sa isang lumang mesa malapit sa pwesto ni Aling Rosa. Hindi pa man niya natatapos ang pag-aayos, may lumapit ng 2 babae. Aba, ang gaganda naman ito, wika ng isa. Hawak ang pares na may strap na bughaw na may ukit na bituin. Magkano po to, Kuya Ramon? Tanong ng isa pa. 200 lang, sagot niya. Halos kinakabahan kung mabibili ba. Nagkatinginan ang dalawa at sabay nang umiti. Kuya, kukunin namin. May size pa po ba para sa anak ko? Pagkatapos nilang umalis, dumating naman si Mang Cardo, isang magsasaka mula sa kabilang baryo. Ramon, akin na tong 3 pares. Para sa akin, sa misis ko at sa panganay kong si Boyet. Sabi ni Rosa, matitibay daw to kahit sa putikan. Napangiti si Mang Ramon. Oo, Mang Cardo, subukan mo. Pag hindi ka nasiyahan, libre na yung susunod. Bago sumapit ang tanghali, halos maagawan na siya ng mga bumibili. Ang ilan ay nagtatanong kung tumatanggap siya ng custom size at may mga batang humihiling ng iba't ibang kulay ng strap. Tito Ramon, gusto ko po pink! Sigaw ng isang batang babae na nakasama ng kanyang nanay. Oo, iha, gagawang kita, sagot ni Mang Ramon. Ramdam ang kakaibang saya sa puso.
Bago pa mag-alauna, wala nang natira sa mga tsinelas sa mesa. Ang hindi makapaniwala ay si Mang Ramon mismo. Lahat ay nabenta sa loob lamang ng ilang oras. Habang pauwi, hawak niya ang kanyang pitaka na punong perang papel at barya. Sa unang pagkakataon, sobra ang kita niya sa pang-araw-araw na pangangailangan nila ni Junjun. Hindi na niya kailangan mag-alala kung may pambili pa sila ng bigas bukas. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Junjun. "Tay, kumusta po? Naubos ba?" Ngumiti si Mang Ramon, sabay abot ng ilang perang papel sa anak. "Anak, sa palagay ito ang simula ng pagbabago natin." Nagningning ang mga mata ni Junjun at mahigpit siyang niyakap. "Salamat po, Tay, at salamat din sa mga kaibigan natin." Sa kanilang yakapan, ramdam nila pareho na hindi na sila maglalakad muli sa parehong lantas ng kahirapan. Sa likod ng lahat ng ito, alam ni Mang Ramon na may mga munting mata na masayang nakamasid sa kanila mula sa dilim, ang mga duwende na tinupad ang kanilang pangako. Makalipas ang ilang gabi, habang abala si Mang Ramon sa pag-aayos ng mga bagong gawa nilang tsinelas para dalhin sa palengke kinabukasan, narinig niyang muli ang pamilyar na kaluskos sa labas. Hindi na siya kinabahan, bagkus may kakaibang pananabik ang bumalot sa kanya. Alam niyang sila iyon. "Junjun, nandito na sila," mahinang sabi ni Mang Ramon na para bang ayaw niyang mabasag ang mahiwagang sandali. Mula sa dilim, isa-isang lumitaw ang mga kaibigang duwende. May ngiti sa labi at tislap sa mata na tila basabik sa muling pagkikita. Nang makita sila ni Mang Ramon, agad siyang sumalubong at titinuro ang nakahandang mesa. "Tamang-tama ang dating ninyo," bati niya ng may galak. "May espesyal akong niluto para sa inyo ngayong gabi." Itinuro niya ang maliit na mesa sa gilid kung saan nakalatag ang isang palayok ng mainit na bulalo. Kumakapit ang amoy nito sa hangin. Sabaw na malasa, may halong mais, repolyo at malambot na baka. "Para sa inyo dagdag pa ni Mang Ramon habang isa-isang iniupo ang mga duwende sa paligid ng mesa. "Pasasalamat ko sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin." Nagkatinginan ang 10 munting nilalang at bakas sa kanilang mukha ang tuwa at pagkamangha. "Bulalo," sambit ni Lumbas. "Matagal na namin hindi natitikman yan." Napawa si Junjun. "Ay, kung ganon, ubusin niyo po." Sabay abot sa kanila ng maliliit na tasa para sa sabaw. Tahimik ang unang ilang minuto habang sila'y kumakain. Ang mga mata ng mga duwende ay kumikislap sa bawat subo at halata ang pagod na unti-unting napapalitan ng ginhawa. Sa gilid ng mesa, si Mang Ramon ay tahimik na nakamasid at sa bawat pagmuya ng mga bisita, ramdam niya ang lumalalim na koneksyon sa kanila. Matapos silang kumain, kumayo si Lumbas at humarap kay Mang Ramon. May ngiti pa sa labi, ngunit bakas sa tinig ang pagiging seryoso. "Mang Ramon, salamat sa masarap na pagkain," wika niya. "Ngunit may mahalaga kaming nais ipabatid, isang malinaw na kasunduan." Napatingin si Mang Ramon, nakikinig ng buong atensyon. "Tutulong kami gabi-gabi sa paggawa ng tsinelas, pero may isang patakaran na dapat mong sundin ng buong puso," wika ni Lumbas, sabay tingin sa kanyang mga kasama na tumango bilang pagsang-ayon. "Bawal magbenta ng tsinelas sa sobrang mahal," pagpapatuloy nito. "Ang layunin ng biyayang ito ay makatulong, hindi upang samantalahin ang mamimili. Kapag sinuway mo ito, mawawala ang aming tulong at mahika." Sandaling natahimik ang paligid. Naramdaman ni Mang Ramon ang bigat ng mga salita, hindi bilang pagbabanta, kundi bilang paalala ng responsibilidad. Napatingin siya kay Junjun na nakamasid din sa kanya. "Tay," mahinang bulong ni Junjun. "Oo naman, di ba?" Huminga ng malalim si Mang Ramon at tumitig kay Lumbas. "Mga kaibigan, ang tiwala ninyo ay mas mahalaga kaysa anumang halaga ng pera. Hindi ko ito sisirain para lang sa kasakiman. Ipinapangako ko ang biyayang ito ay magiging daan para makatulong, hindi para manlamang." Mumiti ang pinuno ng mga duwende at may ningning sa kanyang mga mata. "Iyan ang sagot na gusto naming marinig.
Hindi lang pera ang yaman, Mang Ramon. Ang tunay na yaman ay ang kabutihan na naipapasa sa iba. Parang sa tsinelas, singit ni Junjun. Kailangan matibay para magtagal, hindi lang maganda sa simula. Natawa ang lahat, at kahit ang mga duwende ay napaniti sa komento ng bata. Pagkatapos ng usapan, inabot ni Lumbas ang isang munting sisidlan kay Mang Ramon. Ito ay tanda ng aming kasunduan. Sabi niya, kapag may oras na mahina ang kita, buksan mo ito at makakahanap ka ng inspirasyon at lakas. Inanggap ni Mang Ramon ang sisidlan, marahang hinaplos ang makinis na takip nito. Salamat, Anya, hindi ko kayo bibiguin. Sa gabing iyon, bago magsimula muli ang mga duwende sa paggawa ng tsinelas, huminto si Lumbas at lumingon kay Mang Ramon. Mang Ramon, tandaan mo, hindi lahat ng himala ay para sa sarili lamang. Ang pinakamagandang himala ay yung kayang ibahagi sa iba. Tumango si Mang Ramon. Ramdam ang bigat at ganda ng paalala. Sa tabi niya, nakangiti si Junjun habang hawak ang isang bagong pares ng tsinelas. Tay, sabi ng bata, mas masarap pala sa puso yung alam mong may ibang natutulungan. Mumiti si Mang Ramon at niyakap ang anak. Tama ka, anak. Simula ngayon. Yun ang magiging direksyon ng bawat hakbang natin. Kasunod dito, nagsimulang kumilos muli ang mga duwende at sa bawat galaw ng kanilang maliliit na kamay ay sumasabay ang mahika. Hindi lang basta pumipilas ng goma. Ang mga piraso ay kusang naghihiwalay na parang hinihiwa ng hangin. Kapag tinatahi nila ang strap, kumikislap ang sinulid na waring hibla ng buwan at bawat tusok ng karayom ay lumilika ng banayad na himig. Sa gilid, may naguukit ng kanilang natatanging tanda. At sa bawat haplos, lumilitaw ito na parang tinatawag mula sa hangin at liwanag. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan at lampara, napuno ang gabi ng himig ng mahiwagang pagtahi, mahihinang halakhak at liwanag na sumasayaw sa bawat pares ng tsinelas. At sa bawat kumpas ng kanilang mahikang paggawa, alam ni Mang Ramon na higit pa sa tsinelas ang kanilang binubuo. Ito ay hinaharap na puno ng pag-asa. Kinabukasan, araw ng linggo. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw. Dumating na si Mang Ramon sa palengke, dala ang isang sako ng mga bagong gawang tsinelas. Sa gilid ng pwesto, si Junjun ay nakatayo. Hawak-hawak ang isang pares at maingat itong ipinapakita sa mga unang dumating na mamimili. Aba Ramon, tawag ni Ate Mila, isang suki na tindera ng gulay. Iba na talaga ang mga gawa mo ngayon. Parang galing sa ibang bansa. Umiti si Mang Ramon, marahang inilapag ang sako sa mesa. Ate Mila, matibay yan at hindi basta napupudpud kahit gamitin mo sa bundok o palayan, tatagal pa rin. Magkano? Tanong nito, hawak-hawak na ang isang pares na kulay bughaw na may ukit na bituin. Pareho pa rin po sa dati, ayoong taasan, para abot kaya pa rin ng mga taga-baryo, sagot niya. Napailing si Ate Mila, pila natuwa. Ramon, mabuti ka talaga. Sige, bibili ako para sa akin at sa dalawang anak ko. Habang inaabot ang bayad, lumapit ang isang lalaki mula sa kalapit bayan. Ikaw ba yung gumagawa ng magaganda at matitibay na tsinelas? Aba, halos lahat sa amin ay may suot na gawa mo raw. Nagkatinginan si Mang Ramon at si Junjun, saka magaan ang loob na tumango. Bakit po? May kapitbahay kasi akong bumili sa'yo. Isang buwan na niyang gamit, pero parang kagagawa lang kahapon. Walang gasgas, walang pudpud, kahit saan siya magpunta. Mula sa araw na yon, dumagsa ang mga order mula sa iba't ibang bayan. May mga taong naglalakbay ng higit isang oras para lang makakuha ng tsinelas. Ang kubo ay tila naging pabrika. May mga pares na nakasabit, nakasalansan at nakaayos sa mga kahon para ipadala sa mga bumibili. Ramon, masaya kami sa pag-unlad mo, pero alalahanin mo, ang himalang ito ay ibinigay hindi lang para sa iyo, kundi para din sa iba. Ayos lang na umunlad ang buhay mo, pero huwag mong kalimutan na ang tunay na yaman
ay nasa patas at tapat na pakikitungo sa kapwa. Tumango si Mang Ramon, tapat ang tono. Hindi ko po kakalimutan, lumbas. Lahat ng sobra ibabahagi ko sa mga nangangailangan. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting nagbago ang itsura ng kanilang tahanan. Mula sa kubo na yari sa pawid at kawayan, ngayon ay sementado na ito. May matibay na bubong at malinis na sahig. May maliit na hardin sa harap na tinamnan ni Junjun ng mga bulaklak at ilang gulay. Isang hapon, habang pinipinturahan ni Mang Ramon ang bagong pinto, lumapit si Junjun na may bitbit na baso ng malamig na tubig. Tay, ang ganda na ng bahay natin. Parang hindi na ito yung dati nating barong-barong. Kinuha ni Mang Ramon ang baso at uminom. Anak, matagal ko nang pinangarap na mabigyan ka ng disenteng tirahan. Dati, tuwing umuulan, laging may tumutulo sa bubong at natatakot ako na baka bumagsak ang dingding. Ngayon, hindi na ayaw mag-aalala. Napangiti si Junjun. Tay, halos lahat na ng mga kaklase ko. Gawa natin ang tsinelas na suot. Sabi pa nila, ang tibay daw at ang ganda. Totoo ba yan? Ngumiti si Mang Ramon. Kitang-kita ang tuwa sa mga mata. Ibig sabihin, hindi lang tayo kumikita. Kinikilala rin nila ang halaga ng ginagawa natin. Hindi lang bahay ang nagbago, pati ang takbo ng kanilang buhay. Ngayon, palaging may mainit na pagkain sa hapag. Hindi na sila nagtitipid sa kanin. At wala nang hatiyang tuyo para sa dalawa. Bawat hapunan ay puno ng kwento at tawanan. Tuwing gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa palengke, sabay-sabay silang kumakain kasama ang mga duwende. Nasa gilid ang maliit na bangkong espesyal na ginawa ni Mang Ramon para sa kanila. Isang gabi, habang kumakain ng nilagang baka at bagong lutong gulay, nagsalita si Junjun. Tay, alam mo ba, mas masarap kumain kapag kasama sila. Sabay turo sa mga duwende. Tumawa si Lumbas. At mas masarap gumawa ng tsinelas kapag alam naming may pamilya kaming kasama dito. Napatingin si Mang Ramon sa paligid. Sa anak niyang masigla at masaya, sa mga kaibigang duwende na tila bahagi na ng kanilang pamilya, at sa bahay na puno ng init at tawanan. Sa puso niya, ramdam niyang unti-unti nang nababawi ang mga taon ng kahirapan. Pagkatapos kumain, nakaupo sila sa harap ng bahay, pinagmamasdan ang kalangitan. Tay, wika ni Junjun, salamat, hindi lang sa bahay o tsinelas. Salamat kasi hindi mo ako pinabayaan kahit nung pinakamahirap na panahon. Mahinang tinapik ni Mang Ramon ang balikat ng anak. Anak, lahat ng ito ay para sa'yo. At para rin sa lahat ng taong matutulungan natin gamit ang biyayang ito. Sa katahimikan ng gabi, maririnig pa rin ang mahihinang halakhak ng mga duwende sa loob. Abala sa paggawa ng panibagong pares ng tsinelas. At sa bawat tunog ng karayom at gunting, naroon ang pangako na hindi nila sasayangin ang himala na dumating sa kanilang buhay. Ngunit kinabukasan, isang kakaibang bisita ang dumating. Habang inaayos ni Mang Ramon ang mga bagong pares para sa delivery, isang mamahaling SUV ang huminto sa harap ng kanilang maliit na kubo. Bumaba ang isang lalaking nasa 50 anyos, matikas, nakasuot ng puting polo na mamahalin, may gintong relo na kumikislap sa araw, at sapatos na parang hindi pa nadadampian ng alikabok. Siya si Mr. Ting, isang negosyanteng kilala sa lungsod bilang may mahiwagang kamay sa pagpapalago ng negosyo. Magandang araw, bati ni Mr. Ting, may kumpiyansang ngiti habang iniabot ang kamay. Ikaw ba si Ramon? Ikaw ba ang gumagawa ng mga tsinelas na pinag-uusapan ngayon sa buong bayan? Opo, ako nga po, sagot ni Ramon. Bahagyang nahihiya, ngunit may halong pagmamalaki. Kinuha ni Mr. Ting ang isang pares mula sa mesa, pinaikot-ikot sa kamay at hinaplos na parabang isang alahas. May kaibigan ako rito sa bayan, ilang buwan na niyang gamit ang gawa mo, pero parang bagong bili pa rin. Ni hindi napudpud kahit araw-araw niyang suot. Nang makita ko, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makilala ang taong gumagawa nito. Napangiti si Ramon, hindi sanay sa ganitong papuri mula sa isang tao halatang may mataas na katayuan sa buhay.
Sumulyap si Mr. Ting at bahagyang ibinaba ang boses. Parang may lihim na sasabihin. Ramon, gusto kong bilhin lahat ng stock mo, pero hindi lang iyon. Kung gusto mo, magsosyo tayo. Ako na ang bahala sa marketing at deliveries. Ipapakalat ko ito sa buong Pilipinas. Gawin nating triple ang presyo. Exclusive luxury brand. Nanlaki ang mata ni Ramon. Triple? Tumango si Mr. Ting. Diretso ang tingin. Oo, hindi mo na kailangang magbenta sa isa-isa sa palengke o sa kapitbahay. Isiping mo wala kang hirap magbenta. Walang kaba kung may bibili o wala. Magtatrabaho ako para sa merkado. Ikaw mag-focus lang sa paggawa. Ramon, magiging multimillionaire ka nito. Sigurado yan. Napakurap si Ramon. Hindi agad nakapagsalita. Multi-millionaire. Mahinang ulit niya, para bang tinikman ang bawat pantig. At hindi lang iyon, dagdag pa ni Mr. Ting, may kumpiyansang ngiti. Magkakaroon ka ng bahay na may 2 palapag, bago at magarang kasuotan. At si Junjun, mapapaaral mo sa pinakamagandang paaralan sa Maynila. Walang bata na tatawa sa kanya dahil sa luma niyang sapatos. Ramon, ito na ang pagkakataon mo. Nang umalis si Mr. Ting, nanatiling nakaupo si Ramon sa harap ng mesa sa isang kamay. Parang hawak-hawak na niya ang perang ipinangako nito. Sa kabilang kamay, naririnig niya ang tinig ni Lumbas noong unang gabi nilang nagkita. Ang biyayang ito ay para makatulong, hindi para lamunin ng kasakiman. Pumasok si Junjun mula sa bakuran, may dalang tabo ng tubig. Tay, sino yung bisita kanina? Ang kinis ng kotse niya parang sa TV. Negosyante galing sa syudad, sagot ni Ramon, mabagal ang boses. Gustong bilhin lahat ng gawa natin, magsosyo daw kami. Triple ang presyo at dadalhin daw sa buong Pilipinas. Wow, ang laki nun tay. Pero kung sa kanya lahat mapupunta, paano na yung mga kapitbahay natin na bumibili sa atin? Tanong ng bata, baka sa mukha ang pag-aalala. Napayuko si Ramon. Yun nga, baka wala nang makabili rito sa atin. Pero isipin mo rin anak, kung may malaking pera tayo, hindi na tayo mag-aalala para sa kinabukasan. Tahimik si Junjun sandali, bago muling nagsalita. Tay, pera nga yan. Pero yung mga duwende, di ba sabi nila, huwag mong kalimutan kung bakit ka tinulungan. Tumama ang mga salita ng bata sa dibdib ni Ramon. Ngunit mabilis ding binalot ng imahe ng marangyang buhay na ipininta ni Mr. Ting sa kanyang isipan. Malaking bahay, bagong damit, at kinabukasang wala ng gutom. Kinabukasan, bumalik si Mr. Ting, dala ang makapal na sobre at isang matamis na ngiti. Ramon, hepo ang paunang bayad, lahat cash. Ang truck ko, nasa labas na, handa na para isakay ang lahat ng stock mo. Tiningnan ni Ramon ang mga tsinelas, ang mga pares na ginawa ng mga kaibigang duwende tuwing gabi. May bigat sa kanyang dibdib, para bang may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Pero nang mabuksan niya ang sobre at makita ang kapal ng pera, kumabog ng mabilis ang puso niya. Isang bagsakan lang ito, tapos mas madali na ang lahat, bulong ng isip niya. Dahan-dahan niyang inabot ang sobre. Sige Mr. Ting, pumapayag ako. Mumisi ang negosyante. Magaling, Ramon, simula ngayon ibang level ka na. Hindi ka magsisisi. Habang isinakay ang mga kahon sa truck. Tahimik lang si Ramon, ngunit may mabigat na pakiramdam na gumagapang sa kanyang puso. At nang sumapit ang gabi, walang dumating na mga duwende. Wala ang kanilang mahihinang halakhak. Wala ang mahiwagang tunog ng karayom at gunting. Hindi alam ni Ramon, iyon na ang simula ng tunay na kabayaran ng kanyang desisyon. Kinabukasan, bago pa magumaga, nagising si Mang Ramon na may kakaibang kaba sa dibdib. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang maliit na tindahan. Mabilis niyang tinungo ang mesa kung saan, gabi-gabi, naghihintay sa kanya ang maraming pares ng tsinelas na gawa ng kanyang mahiwagang mga kaibigan. Pero ngayon, walang kahit isang pares. Ang mga naiwan sa gilid ay gawa niya mismo. Magaspang, hindi pantay ang tahi,
at walang kinang na dati parang sumisipsip ng ilaw mula sa araw. Kinuha niya ang isa, pinisil-pisil at napansin na mabigat at matigas ito, walang lambot at tibay na galing sa mahika. Hindi, mahina niyang sambi. Halos pabulong pero puno ng takot. Umupo siya sa bangkito, nakatitig sa kawalan, pilit iniisip kung bakit. At doon, sumagi sa isip niya ang mukha ni Mr. Ting at ang kasunduan pinanggap niya kagabi. Hindi niya kinaya ang bigat sa dibdib. Parang may malaking bato na nakadagan sa puso niya. Lumabas siya ng bahay kahit madilim pa. Dala lamang ang lumang jacket na butas na sa siko. Paglabas niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at malakas na patak ng ulan. Unay naglakad lang siya sa gilid ng kalsada. Pero habang tumatagal, bumibigat ang bawat hakbang. Hindi niya alintana ang pagbasa ng damit. Parang gusto niyang hayaan ang ulan na hugasan ang lahat ng kasalanan niya. Huminto siya sa gitna ng bakanteng lote, sa ilalim ng kalangitang puno ng makakapal na ulap. Doon, bumagsak ang tuhod niya sa putikan. Niyakap niya ang sariling mga braso at sumigaw sa dilim. Patawarin ninyo ako. Paulit-ulit. Mas malakas sa bawat ulit. Hindi ko na uulitin. Kahit ano gagawin ko para lang bumalik kayo. Humihikbi na siya. Halos mapatid ang hininga sa pagitan ng mga salita. Gagawin ko ang lahat para kay Junjun, para sa anak ko. Huwag niyo na po siyang parusahan dahil sa kasalanan ko. Umuugom ang hangin sa paligid. Sa bawat patak ng ulan sa mukha niya, ramdam niya ang pinaghalong lamig at hapdi. Lamig mula sa panahon. Hapdi mula sa sariling konsensya. Tumagal ng halos 1 oras ang pag-iyak niya roon. Hanggang sa halos mawalan na siya ng lakas. Nakayuko na lang at ang luhay hindi na maipagkaiba sa ulan. Tahimik. Walang tunog kundi ang pagbuhos ng ulan at ang mahihinang hampas nito sa mga dahon. At saka may narinig siyang kakaiba. Isang mababa ngunit malinaw na tinig mula sa likuran. Mang Ramon, napalingon siya mula sa anino ng mga punong nakapalibot. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang. Isang duwendeng may balbas na kulay pilak, nakasuot ng berdeng kapa na kumikislap kahit sa dilim. Si Lumbas, ang pinuno ng 10 duwende. Hindi agad makapagsalita si Ramon, nanginginig ang labi niya. Lumbas, patawarin mo ako. Tumingala si Lumbas, nakatitig ng diretsyo sa kanya. Narinig namin ang sigaw ng puso mo. Pero ang tiwala, kapag nabasag, ay hindi basta-basta ibinabalik. Kung gusto mong manumbalik ang aming biyaya, kailangan mong patunayan na handa kang ituwid ang iyong mali. Tumango-tango si Ramon, nanginginig pa rin sa lamig. Kahit ano, gagawin ko. May 3 kondisyon. Malalim ang boses ni Lumbas, ngunit may bahid ng kabutihan. Una, gagawa ka ng tsinelas gamit ang sariling kamay, walang mahika, at ipamimigay mo ito sa mga walang sapin sa paa. Pangalawa, ibabalik mo ang lahat ng perang ibinigay sa iyo ng negosyanteng iyon kahit hindi mo na mabawi ang mga naibigay mong produkto. At pangatlo, magbibigay ka ng tulong sa isang pamilyang higit na nangangailangan kahit ang kapalit ay sarili mong kaginhawahan. Napatitig si Ramon sa lupa, pinakikinggan ang bawat salita. Tila mabigat pero sa puso niya, naroon ang malinaw na desisyon. Gagawin ko, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa anak ko at para mapatunayan na may halaga pa rin ang salita ko. Bahagyang ngumiti si Lumbas, saka dahan-dahang umurong pabalik sa anino ng ulan. Simulan mo bukas, may 7 araw ka. At sa isang kisap mata, nawala ang duwende. Iniwan siyang pag-isa sa ulan, ngunit may panibagong apoy sa puso. Kinabukasan, nagising si Ramon ng mas maaga kaysa dati. Nakaupo si Junjun sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya. Tay, totoo bang wala na yung mga kaibigan mo? Oo anak, mahina niyang sagot. Pero may paraan para bumalik sila at tutulungan mo ako. Nag-usap sila habang naghahanda ng almusal na lugaw. Ipinaliwanag ni Ramon ang 3 kondisyon at bagamat may halong kaba si Junjun, tumango ito. Kaya natin yan, Tay. Hindi naman natin kailangan ng mahika para tumulong. At nagsimula ang kanilang linggo ng walang pahinga.
mula sa unang umaga ng kanilang pagsubok, ibinalik ni Mang Ramon ang lumang ritmo ng buhay bago dumating ang mahika, isang ritmo ng pawis at tiyaga. Inilatad niya sa mesa ang mga piraso ng lumang gulong, kinuha ang matalim na cutter at sinimulang hiwain ng dahan-dahan. Bawat hiwa ay may kasamang inay ng goma na para bang humahalik sa talim at bawat putol ay sinasabayan ng maingat na hinga upang hindi madulas at masugatan. Sa gilid ng mesa nakatambak ang mga strap at swelas, handang pagtahiin ng kamay, manu-manong paggawa na noon pa nila kinagisnan. June, hawakan mo ang goma, ako sa hiwa, ikaw sa sukat. Wika ni Mang Ramon. Pinipirmi ang tinemple na karton sa ibabaw ng lumang gulong. Opo tay, sagot ni Junjun. Masinsin ang tingin, parang maliit na majordomo ng paggawaan. Sa bawat hiwa ng goma, sumasabay ang maingat na paghinga ni Ramon, mahabang singhot. Mabagal na buga para hindi madulas ang blade at masugatan ang daliri. Ngunit hindi iyon maiiwasan. Sa ikatlong pares, biglang dumulas ang talim at nasapol ang balat. Aray! Tay! Napalapit si Junjun, agad hinablot ang malinis na panyo. Hawakan niyo po, pipisilin ko para tumigil ang dugo. Napangiti si Ramon kahit napangiwi sa hapdi. Ayos lang, ganyan talaga ang buhay na walang mahika. Pero hindi ito panghabang buhay anak. Panandalian lang hanggat matuto tayong bumawi. Maghapon silang nagputol, nagbutas, nagtahi. Kapag napapagod si Junjun, si Ramon ang umaalalay. Kapag nanlalamig ang kamay ni Ramon, si Junjun ang humahalili kahit mabagal. Pagsapit ng dapitapon, maingat nilang isinilid ang unang 10 pares sa sako na parang binubuhusan ng pag-asa bawat pares. Kinabukasan, tumuloy sila sa palaruan ng eskwela. Mga iha, iho, tawag ni Ramon mahina pero magiliw. Kung sino sa inyo ang walang tsinelas, lapit kayo rito. Unang lumapit ang isang batang lalaki na may paltos sa sakong. Totoo po ba, Tito? Libre? Libre, sagot ni Ramon, sabay abot ng isang pares at ngiti. Basta pang-araw-araw mong gagamitin at aalagaan mo ha. Itinuro ni Junjun ang tamang sukat, maingat na isinuksok ang strap, at dahan-dahang iginiya ang paa ng bata. Nang tumayo ito at naglakad, sumilay ang ngiting parang unang umaga matapos ang bagyo. Salamat po, sigaw nito, tumatakbo palayo para ipakita sa mga kalaro. Sa bawat pasasalamat ng mga bata, ramdam ni Ramon na may unti-unting liwanag na bumabalik sa dibdib niya. Liwanag na hindi nanggagaling sa mga palamuting bituin o ukit, kundi sa damdaming may naitama siyang mali. 3 araw ang lumipas, 30 pares ang naipamigay. Nakakapagod, oo, hapdi ang palad, mabigat ang likod, pero magaan ang loob. Sa loob-loob niya, ito ang unang hakbang. 5 araw, nagbihis si Ramon ng malinis na kamiseta, bitbit ang makapal na sobre. Sumakay siya ng jeep papunta sa lungsod. Sa bawat kilometro ng biyahe, ramdam niyang parang lalong bumibigat ang mundo. Sa bawat hininga, para siyang umaahon mula sa malalim na tubig na pilit siyang hinihila pabalik. Pagdating sa opisina ni Mr. Ting, sa laming dingding, malamig na aircon, receptionist na nakaputi, parang lumiit bigla ang kanyang tindig. Ngunit hindi siya umurong. Mang Ramon, salubong ni Mr. Ting, nakaniti pero matalim ang mga mata. Nadala mong lahat ang sample? Naghihintay na ang truck para sa susunod na batch. Wala akong dalang tsinelas, diretso ni Ramon. Pera ang dala ko. Pera? Kumunot ang noo ni Mr. Ting. Paumanhin, ibinabalik ko ang ibinayad ninyo. Hindi ko na ipagpapatuloy ang kasunduan. Mali ang naging desisyon ko. Tahimik. Mabilis na namutla ang mukha ni Mr. Ting. Saka bahagyang namula. Alam mo bang, pinutol niya ang sarili. Tumikhim, nagpilit ngumiti. Ramon, napakagandang oportunidad ito. May plano ako, marketing, distribution, branding. Sosyo pa sana tayo. Bakit biglang atras? Tumingin si Ramon sa mga mata nito. Dahil may pangakong mas una kaysa sa kontrata, huwag niyo na pong ibalik ang mga tsinelas. Sa inyo na, pero ito, iniabot ang sobre. Ibabalik ko. Dinampot ni Mr. Ting ang sobre. Binilang ang laman saka inilusot sa drawer. Kahit ibalik mo ang pera,
Hindi ko isasauli ang mga nakuha kong tsinelas. Sinira mo ang usapan natin. Tumango si Ramon. Hindi umapela. Pumapayag ako, pero ayokong kumita sa presyong alam kong hindi na para sa tao. Madali kang kausap. Malamig ang tinig ni Mr. Ting, halos walang emosyon. Pero tandaan mo, sa negosyo, ang mabagal, nauunahan ng iba, at madalas nauuwi sa wala. Mumiti si Ramon, payapa ang tinig, at sa buhay ang tapat nauuna sa mapanlamang. Nagkatinginan sila, walang nagbago sa mukha ni Mr. Ting hanggang sa umalis si Ramon. Kinabukasan, bandang tanghali, kumalat ang balita mula sa bodega ni Mr. Ting. Nagmamaktol ang mga tauhan, naglalaglagan sa pag-angat ang mga kahon ng tsinelas. Pinunit ang isa at tumambad ang katotohanan. Pudpod ang swelas, manchado ang strap, maluwag ang tahi. Anong kalokohan to? Singhal ni Mr. Ting, kinakamot ang sentido. Mamasira lahat? Pinawagan niya si Ramon pero hindi na ito sumagot. Pinanood na lang ni Ramon ang langit sa bintana, payapa, kalmado. Hindi niya ikinatuwa ang nangyari. Wala siyang hiyaw ng tagumpay. Sa halip, may tiimbagang na panalangin. Sana matuto rin siyang magbenta ng patas. Sa gabing iyon, may kumalabit na hangin sa bintana. Wala pang halakhak, wala pang tunog ng karayom. Ngunit may pamilyar na amoy ng bagong goma na parang sumingit sa hangin. Parang paanyayang magpatuloy. Ika-6 na araw, kumalat ang balita. Nasunugan ang pamilya ni na Ernesto at Liza sa Alapit Barangay. Wala ni isang gamit ang nasagip, pati mga gamit ng bata, abo. Tumigil si Ramon sa ginagawa, tinignan si Junjun. Anak, pupunta tayo roon. Ano pong dala natin? Kung anong natitira sa atin. Kinuha ni Ramon ang natitirang bigas, 2 kumot, lumang kaserola at maliit na perang na iipon sana para sa baon ni Junjun sa susunod na linggo. Hindi nagdalawang isip. Pagdating nila, sinalubong sila ng amoy ng nasunog na kahoy. Umuusok pa ang ilang bahagi ng pader na yero. Nakasalampak sa gilid si Liza, yakap ang bunso, umiiyak ng walang tunog. Si Ernesto na may tila estatwang nakatingin sa abo. Liza, mahinang tawag ni Mang Ramon. Napalingon si Liza, nagulat. Ramon, bakit ka pa nag-abala? Hindi ito abala, sagot niya, iniabot ang dala. Narinig ko ang nangyari. Teka, sobra to. Paano kayo ni Junjun? Pigil ni Ernesto, tinutulak pa uwi ang bag. Mas kailangan ninyo ngayon, sagot ni Ramon. Dahan-dahang itinulak pabalik sa kamay nila. Kapag may sobra kami, ibibigay namin. Kapag wala, mananatili kaming kasama nyo. Sumingit si Junjun, inilapag ang kumot sa kanduman ng bunso. Ate, para hindi ka ginawin. Napatitig si Liza kay Ramon, luha ang sagot. Wala akong maibabayad. Hindi mo kailangang magbayad. Marahan ngunit buo ang tinig ni Ramon. Mas mahalaga sa amin na makita kayong ligtas at may pag-asa. Doon niya naramdaman ang tingin ng anak. Hindi na tanong, hindi pag-aalala, kundi paghanga. Sa mata ni Junjun, nakita niya ang sariling pag-angat na matagal na niyang hiniling para sa anak. Hindi sa pera, kundi sa pag-unawa kung ano ang tama. At doon siya tuluyang huminga ng malalim. Parang nakaluwag ang dibdib pagkatapos ng mahabang pagtakbo. Pag-uwi nila, napakalmadong bahay. Wala pa ring mga halakhak ng duwende. Tahimik ang mesa, tahimik ang sahig. Ngunit may kakaibang liwanag sa sulok. Hindi galing sa buwan, hindi sa ilaw, kundi sa sariling pakiramdam na natupad niya ang hinihinging pagsubok. Anak, wika ni Mang Ramon habang inaayos ang mga gamit. Bukas huling araw ng linggo. Anong gagawin natin, Tay? Gaya ng unang araw, ngumiti si Mang Ramon. Gagawa tayo kahit mahirap. Kahit mabagal hanggang sa huling hibla ng sinulid. Kinagabihan, bago sila matulog, lumabas si Mang Ramon sa tapat ng bahay. Walang ulan, payapa ang hangin. Tumingala siya at bumulong. Hindi ko alam kung sapat na, pero buong puso ko ibinigay ko. Sa likod niya, lumapit si Junjun at tahimik na sumiksik sa kanyang tagiliran. Tay, kahit wala ang mahika, masaya pa rin ko. Kasi nandito ka. Niyakap ni Mang Ramon ang anak, mahigpit. At nandito ka rin. Habang papasok sila, may banayad na kaluskos sa mesa.
Hindi ito malakas, isang pamilyar na bulong ng sinulid na dumadaplis sa balat ng goma. Isang mahihinang tikatik ng pang-ukit na parang humahabi ng dahon at bituin. Nagkatinginan ang mag-ama, dahan-dahang naglakad pabalik sa mesa at huminto. Wala pang pares, wala pang kinang, pero sa gitna ng mesa may isang maliit na piraso ng kahoy na nakaukit ang isang simpleng tanda, isang munting dahon na nakatagilid. Parang kumpas ng ulo na nagsasabing, "Sige lang." Si Junjun ang unang umiti. "Tay, sa tingin ko, papalapit na sila." At sa gabing iyon, kahit walang himala pang hayagang nagbalik, nakatulog si Mang Ramon na may payapang puso, sapagkat alam niya, ang himalang pinakamasarap maramdaman ay yung dumarating kapag naituwid mo na ang sarili mong hakbang. Kinabukasan ng gabi, nakaupo si Mang Ramon sa ilalim ng punong kahoy, hawak ang tasa ng mainit na salabat at pinapakinggan ang mahinang ugong ng hangin. Parang may natira pang bigat sa dibdib, ang bigat ng mga araw na pilit niyang itinuwid ang sariling hakbang. Sapat na kaya ang nagawa ko? Bulong niya sa sarili, mahina at halos tangayin ng simoy. May malamig na dampi ng hangin na waring nagmula sa kailaliman ng gabi. Isa-isang sumulpot mula sa dilim ang 10 aninong duwende. Maliit, marunong tumawa sa kanilang mga mata at may dalang kumikislap na kasangkapan. Ang bakuran na dati tila kulob sa pangungulila ay biglang nagliwanag na parang may dumalaw na mga bituin sa lupa. "Mang Ramon, nakita namin ang pagbabagong kumirot at kumintab sa puso mo." Wika ng pinuno, si Lumbas. Hindi na nakapagsalita si Mang Ramon. Napaluhod siya at rumagasa ang luhang matagal niyang pinigil. Salamat at bumalik kayo," sabi ni Mang Ramon. "Hinding-hindi namin iniiwan ang pusong marunong tumanggap ng pagkakamali at magbayad nito sa gawa." Hindi lang sa salita, tugon ni Lumbas, at sa saglit na iyon, tila nalusaw ang lahat ng takot at pagod sa dibdib ni Mang Ramon. "Talaga bang may pag-asa pa?" tanong ni Mang Ramon. "Laging may pag-asa sa taong handang magbuhat ng kabutihan," sagot ni Lumbas. Mula sa may pintuan, sumilip ang bata. "Tay, totoo ba to?" sambit ni Junjun. "Totoo anak, narito na muli ang ating mga kaibigan," tugon ni Mang Ramon. "Salamat po mga duwende," sabi ni Junjun. Tumayo si Mang Ramon, pinunasan ang luha at huminga ng malalim. "Kung pahihintulutan ninyo, muli akong manunumpa," sabi ni Mang Ramon. Tumango ang 10 anino. Nakapalibot sa kanya na parang munting kapilya ng liwanag sa ilalim ng puno. "Hinding-hindi ko na uunahin ang kasakiman. Mula ngayon, sisiguraduhin kong palaging may bahagi ng kita at oras ko para gumawa ng tsinelas para sa mga batang walang sapin sa paa. Hindi dahil sa takot na mawala kayong muli, kundi dahil natutunan kong mas matibay ang kabutihang hinahabi araw-araw," wika ni Mang Ramon. Ang pangakong yan ay hindi lang salita. Yan ay habi ng araw, pawis at puso. Tugon ni Lumbas. Isa-isa nilang itinaas ang maliliit na kamay. Mula roon ay lumabas ang sinag ng liwanag na waring sinulid ng buwan. Dumampi sa fater, sa mga strap, sa lamesang pinagpapatungan ng goma, at sa lumang aparador na pinaglalagyan ng natapos na pares. "Parang humihinga ang mga gamit," bulong ng bata, sabi ni Junjun. "Buhay ulit ang pag-asa natin," tugon ni Mang Ramon. Nagliwanag ng banayad ang paligid. Hindi masakit sa mata, ngunit mainit sa pakiramdam. "Muling ibinabalik namin ang aming tulong sa iyo, Mang Ramon," wika ni Lumpas. "Ngunit tandaan, ang tunay na mahika ay nagmumula sa pangapong tapat sa kapwa." "Hindi ko na uunahin ang kita kaysa sa kapakanan ng iba," tugon ni Mang Ramon. Mariin, ngunit may ngiti ng pasasalamat. "Yan ang pangakong gusto naming marinig," sambit ni Lumbas. Kinabfasan, maingat na winuksan ni Mang Ramon ang pinto ng pagawaan. Halos mabitawan niya ang hawakan sa gulat at tuwa. Nakasiksik sa mesa ang sari-saring pares. May strat na tulad ng hinabing dahon. May tabas na sinundan ang kurba ng sapa at may ukit ng bituin na tila inukit ng liwanag mismo. Ang swelas ay magaan ngunit matibay. Kapag binisil, may balet na parang sigla ng sariwang goma. Parang lumapit mismo ang umaga sa mesa natin, sabo ni Mang Ramon. "Ang gaganda, tay," sabi ng bata,
Tanong ni Junjun. Pwede bang yung kulay asul ay para kay Pedro na walang tsinelas kahapon? Uunahin natin ang may pinakakailangang paa. Tugon ni Mang Ramon. At oo, para kay Pedro ang asul. Nang hapong iyon, pumunta sila sa eskwela. Piliin mo ang komportable sa'yo. Malambing na sabi ni Mang Ramon sa batang nangingimi. Kinuha ng bata ang pares, isinuot at tila gumaan ang hakbang. Salamat po, ang lambot, sabi ng bata. Sabi ni Junjun na nakatinging masaya sa kaibigan. Kumalakhak ang grupo. Hindi sa pangasar, kundi sa tuwang sabay-sabay nilang naramdaman. Lumipas ang mga linggo at buwan. Nagbalik ang benta. Ngunit ngayon ay may malinaw na hati. Kalahati para sa kabuhayan, kalahati para sa kabutihan. Kapag may nagtanong kung bakit nananatiling abot kaya ang presyo, dahil hindi dapat maging luho ang ginhawa ng paa, tugon ni Mang Ramon. Kapag may nag-abot ng sobra bilang pasasalamat, idagdag na lang po natin sa susunod na batch ng libreng pares, sabi ni Mang Ramon. At tuwing may batang tatakbo sa bakuran, nasuot ang bagong tsinelas, sambit ni Junjun. Ingat ka sa lubak, baka sa bilis mo unahan mo pa ang hangin. Gabi-gabi, muling pumipino ang himig ng pagawaan. Tikatik ng pang-ukit, mahihinang pitik ng cutter, at musika ng mga hagikhik ng 10 anino. Ngunit higit sa tunog, naroon ang bagong tahimik. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng malaking kita. Ang alam mong tama ang pinili mo. Hanggang kailan kaya tayo tutulungan ng ating mga kaibigan? Tanong ng bata, tanong ni Junjun habang nakatanaw sa buwan. Hanggang sa araw na kaya na nating tumulong kahit wala sila. Tugon ni Mang Ramon. Dahil kapag dumating yon, ibig sabihin tayo na ang naging mahika sa buhay ng iba. At nagpatuloy ang mga gabi ng paggawa, hindi bilang pabrika ng pangarap, kundi bilang tahanan ng pangakong tinutupad. Pares kada pares, paa kada paa. Makalipas ang ilang taon, nanatiling tapat si Mang Ramon sa kanyang panata, sa bawat buwan. Siya at si Junjun ay dumadalaw sa iba't ibang paaralan sa bayan at mga karatig lugar upang magbigay ng libreng tsinelas sa mga batang walang kaya. Pinanatili niyang abot kaya ang presyo para sa mga bumibili. Sapagkat para sa kanya, hindi dapat maging luho ang ginhawa sa paglalakad. Sa bawat batang makapagsuot ng bago at komportabling tsinelas, alam niyang isa na namang hakbang ang nagbago sa kanilang buhay. Isang araw, isang guro ang nag-post sa social media ng mga larawang kuha mula sa isa sa kanilang pamimigay. Mabilis itong nag-viral at umabot sa isang kilalang TV show. Dumating ang kanilang crew at itinampok si Mang Ramon sa segment tungkol sa mga bayaning negosyante. Sa panayam, ikinuwento niya ang hirap na pinagdaanan, ang pagnanais niyang tumulong sa kapwa, at ang paninindigang hindi gawing luho ang bagay na pangangailangan. Walang nabanggit tungkol sa mahiwagang tulong na minsang dumating sa kanyang buhay. Iyon ay isang lihim na itinago niya sa puso. Sa pagtatapos ng palabas, binansagan siya ng host bilang Tsinelas King at kahit kahihiya, tinanggap niya ito bilang simbolo ng bawat batang nabigyan ng ginhawa. Mula noon, mas dumami ang sumuporta sa kanyang gawain. Lumago ang kanyang maliit na pagawaan, ngunit nanatiling payak, walang mamahaling makina, walang malalaking patalastas, tanging kamay, puso at pangako. At sa tuwing uuwi siya mula sa isang pamimigay, habang iniisip ang ngiti ng mga batang tinulungan, alam niyang hindi lang tsinelas ang kanyang ginagawa, kundi mga yapak ng pag-asa na hinding-hindi mabubura.